may dinagdag na naman tayo na agricultural product dito sa Tabok Agricultural Farm. Kung ano ito? Tara, ikwento ko sa inyo ang buong kwento. Okay, so punta kami ngayon sa dairy farm. Diyan lang yan sa may Sorsogon City. Naka-schedule ako ngayon na kumuha ng 12 colonies. So ito ay sponsor ng ATI Bicol. And dala natin yung documents. So ito folder. Okay, so bukod pa dun sa dairy farm na pupuntahan natin, may mga pupuntahan tayo ng mga establishment. So yun naman ang gagawin natin mamaya. Okay, so di na natin patagalin pa. Nandun na yung tricycle. Pupunta na tayo. So by the way, tricycle nga pala yung sasakyan natin katulad ng mga dati. So tara. So pasok na tayo. Ay nako. So pinapa-start pa lang. Mga 10 AM na noon ay nagsimula na kami bumiyahe papuntang Sorsogon City. Aabutin din ng 1 oras ang biyahe namin papunta doon. Maya-maya lamang ay nakita ko na yung Sorsogon Sports Arena. Ito yung sikat na tourist attraction dito sa aming probinsya. Una muna naming pinuntahan ay ang cellphone store. Bibili muna ako ng cellphone para sa aking ina dahil nasira yung cellphone niya. I-check muna natin kung goods. So far, all goods naman. Ito nga pala yung cellphone na binili ko kanina. Hindi po ako sponsor nito, pero willing po akong tumanggap ng collab in the future. Charing. Nandito tayo pa rin sa Sorsogon City. So may bibili lang si Papa. So ito yung ano natin. So ito yung cellphone ni Mother Earth. So yeah, maghintay tayo. And after niya mabili yung mga interior, proceed tayo dun sa dairy farm. Okay? So ayan lang. After nyan ay dumaan na kami sa City Hardware. At pagkatapos nyan ay dumiretso na kami sa aming pinakasadya. Ito po pala yung Sorsogon Dairy Farm. Dito kasi dineliver yung mga colonies, kaya need natin kausapin yung admin para maklaim ang mga ito. Okay, so andito na tayo sa dairy farm. So pipick upin na natin yung bubuyog, yung mga colonies. So tara, pasok tayo. Hello po. About lang po dun sa bubuyog. Ma-pick up po ako. Bubuyog? O, colonies o. Saan po kayo, sir? Sa Tabok, Tuban. Ikaw? Opo. Ng mga ano? Andito yung mga ano. Sige. Ito po yung boss namin. Hello po, sir. Ma-pick up, sir, ng mga Bees na po. colony po. Okay. For documentation. Nagpaalam ako na i-record ko yung event na iyan for documentation. Pumayag naman sila. Bale ito pala yung mga ganap para makuha ko yung 12 colonies. Nung na-fill upan na natin lahat ng mga dokumento para makuha ang 12 colonies sa office nila, ay agad-agad naman ako sinamahan ng assistant nila from dairy farm. Medyo may kalayuan din ang lokasyon ng mga bubuyog. Siguro mga 200 meters o 200 hakbang from office nila bago makarating ako doon sa pwesto ng mga bubuyog. Ipinakita ni Sir yung mga freebies na kasama para sa Stingless Bee. Pagkatapos niyan ay isa-isa na naming dinala ang mga ito sa tricycle. Matapos naming ikamada ang mga sako na may lamang colonies ay naglakad ulit kami para i-pick up yung mga tungtungan ng mga bubuyog. Okay, so na-receive na natin yung mga 12 colonies. Mapa-previous pa. Kukunin na lang tayo nga parang bakal for panitungan. Naglakad ulit kami ng mga 5 minuto hanggang sa marating namin yung mga bakal para sa tungtungan ng mga kahon. Pinaliwanag sa akin ni Sir kung paano magiging setup ng pagbubuyog. Dito, tinuruan ako kung paano ipatong ang mga kahon at paano ikabit yung mga bakal. Pinaliwanag din ni Kuya kung ano ang mga dapat gawin sa mga bubuyog kapag nakauwi na kami sa bahay. Nung okay na, ay kinamanda na namin ulit yung mga bakal sa tricycle. Nung all goods na, ay binigyan natin si Sir ng tip dahil sa pipag niya sa pag-a-assist sa atin. Okay, so na-receive na natin ang 12 colonies ng Stingless Bee dito sa dairy farm ng Sorsogon. So ito, nakasako lahat ng mga Stingless Bee. So meron din siyang bakal. Talagang kompleto na talaga. So yan, ang gagawin natin, kung 6 dito, dediretso natin kay Ate Peng. Then yung 6, yun ang mapupunta sa tara, uwi na tayo sa Tuban para i-set up na to. So, okay na. Tapos na ang mission natin dito sa dairy farm. First time ko lang na pumasok dito and hopefully hindi ito magiging huli sa hinaharap. Umuwi na kami ng aking ama papunta sa bahay. Bali ito po pala yung gamit na ating na-pick up kanina lamang. Punong-puno ang loob, pati na rin yung taas at likod. Bago kami dumiretso sa aming bahay ay binaba muna namin yung 6 na colonies sa aming kapitbahay na si Ate Fe. May usapan na kasi kami, kaya okay lang na 6 na colonies ang mapunta sa akin ngayon. Target natin is mapalago natin ang mga ito from 6 colonies to 100 plus or more sa mga susunod na taon.
Nung matapos ko ng ibaba ang lahat ay dumiretso na kami sa aming bahay. Inisa-isa na natin ibaba ang mga kagamitan na nakuha natin sa dairy farm kanina. Magmula sa mga bakal, kahon at sako na may lamang bubuyog ay binaba na natin ang mga ito isa-isa ng may pag-iingat. Okay, so far so good. Pagkatapos yan ay inakyat ko na ang mga ito isa-isa sa bundok. Ang dahilan pala kung bakit doon ko ilalagay sa taas ng bundok ay una ay maraming mga halaman at mga puno doon na nakapwesto. Magandang pwesto kasi iyon para makaharvest sila ng mga honey. Matarik at madamo ang paakyat doon sa taas. Kaya need ko pang huminto para maghabol ng hininga. So, akit lang natin sa bundok. So, 6 na colonies ang andito ngayon. So, nakabalot po siya sa sako. Akit pa tayo doon sa taas. So, medyo may kataasan pa. Gaya nung sinabi ko kanina is yung 6. Isipin namigay na natin sa aking kapitbahay. So, yun, medyo pawis-pawis na ako. Pag nakit, naho natin itong lahat. Set up naho natin doon. Tara, sisimulan na. So yan po yung 6 na colonies. So yan po nakikita yung puti na bubong. UV plastic po yan. So yan po yung natin, greenhouse. Ito yung tuwa nyo, yung daanan. Ito. Yan yung daanan papunta pa doon sa bundok. Ituturo ko kayo. Yan, so akit muna tayo. Yan, meron pa dito. Hingal. Yan, ito na yung dulo. Pinakatuktok. Dito natin lalagay. Yan yung bahay nila. Habang inaayos ko yung sako ay may bigla na lang akong naramdaman na kakaiba sa mukha ko. So, nung paglagay ko netong sako, mabutas yung sako, mabas yung mga stainless steel. Yung dinadapuan na tayo, mga bubuyog. So, ginawa natin, tinakpan natin ito. Kita ko lang yung stainless B at yan po, stainless B po yan. Pero pa ako itong 5, iakit ko na dito. Okay? Wala doon sa patag na parte ay kailangan ko pang umakyat ng siguro mga 2 kalapag ulit para makarating ako sa pinakatuktok na bundok. Nakakahingal ito dahil may kabigatan din ang mga gamit na inaakyat ko. Hiningal ako. Ito yung araw na talagang medyo nagtagal ako dito sa bundok namin. Grabe. Ewan ko nga nakikita sa camera kung yung dumadapo na parang langaw. So hindi po langaw yun, stainless B po yun. So doon sa taas, grabe yung stainless B. Kasi andun yung colony nila. Dito medyo, medyo mababa tayo. Kaya hindi wala masyadong stainless B. So may 5 pa sa baba. Grabe, hiningal ako. Nahihilo ako. Tinuloy-tuloy ko lang ang pag-akyat ng mga gamit sa tuktok hanggang sa matapos. Okay, so 6 na colonies. Nasa ako, andito na sa pinakataas ng bundok. I-set up na natin yung tutungtungan nitong mga colonies. So dito natin ilalagay. So pagka na-set up na natin, susuotin na natin to. Then isa-isa, bubuksan na natin yung mga sako. Sinuot ko na rin yung protective suit para may protection tayo sa mga bubuyog. Panis. Dito tayo, astronaut suit. Suotin na natin. So first time ko lang na magsuot nito. Tawag dito astronaut suit dahil mukha akong astronaut. Yan. So, kompleto na tayo, so hindi na tayo parang aatakihin ng mga stainless B. Okay? Okay, so ito na yung suot natin. Maulan na. Kailangan na natin bilisan para ma-set up na to. Tara. Kung okay na, ay inisa-isa ko nang isalansan ng mga colonies mula sa loob ng sako. Pansin ko pala na pinapasukan pala ng mga bubuyog ang loob ng aking astronaut suit. Malaki kasi ang butas ng screen na malapit sa mukha ko. Pero tuloy lang tayo. Dahil need natin ang mga bubuyog na maalis ito sa loob ng sako dahil matagal na silang nakakulong. Ayan, so katatapos lang natin i-setup. Ayun o, nasa likod ko. Colony yan, 6 ho. So I think kitang-kita naman sa video na ito, inaatake na ako ng stainless B. Dudumog na ako na sabi niya, bad ka, dilipat mo bahay namin. O yan, inaatake na ako. Sa loob, protektado ako, pero dito sa may kamay, yung makate. So hindi naman siya masyadong makate o mahapde. Maiirita ka lang kasi nga parang may tumutusok-tusok. Pero napaka-minimal lang. Kung nirate ko 1 to 10, 1 ang pinakamahina, 10 pinakamasakit. Nasa 1 lang ang pain. Aminin ko na hindi pa talaga ako expert pagdating sa pagbubuyog. Pero katulad ng ginawa ko sa hydroponics, level 0 ang knowledge natin. Along the way, matututunan ko naman yan. Okay na yung 6, maganda ng practicean, and hopefully next year makabenta na tayo. So pahinga lang ako, and yeah, mamaya lalagyan na natin ng yero to. So tara, pakita ko lang. So additional future product ng Tabok Agricultural Farm, stainless B. So itayin nyo na lang kung kailangan ko ipapost.
Well, okay. So, 6 na colonies ng bubuyog. Okay na, na-set up na natin. So, lalagyan na lang natin siya ng bubong. Then, pabigat. Hindi ko akalain na magkakaganito ako ng bubuyog. Pero, thank you kay Lord. Ako naniniwala talaga ako sa destiny. If talagang para sa'yo, para sa'yo. So, huwag kayong mag-alala. Ito ay alaga ako talaga. And kapag okay na, is willing naman ako magturo. So, ito na ho, 6 na colonies. So ayun, ay hinahaba-haba ng proseso ng ating nagawa buong maghapon. Finally, na-setup na natin ang mga colonies ng stainless bee. Sa mga interesado na mag-avail ng Pure Honey ay abangan nyo na lang po dito sa aking FB page kung kailan magiging available. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.